po natin na napakainit ng issue ng impeachment mga kababayan ni Sara Duterte dahil pagtungtong ng August 4, magsisimula na po yung impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, eto pong si Senate President Chis Escudero ay pinagbibitiw bilang presiding judge ng Senate Impeachment Court mga kababayan. At kilala nyo, alam nyo ba kung sino yung nananawagan ng pag-i-inhibit or pagbibitiw pansamantala ni Chis Escudero bilang presiding judge ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Walang iba kung hindi yung samahan ng mga kabataan. Ano po, ito i-play muna natin. Asher, bakit gustong pababain ng grupo na And then may ipapakita ko sa inyong video mga kababayan. Ganito pala katindi si Chis Escudero pagka lumalabas, parang presidente ang datingan. Ano po, ang daming mga sasakyan na nakasunod, ang daming mga bodyguard. Mga student leader si Escudero bilang impeachment presiding officer. Kabagalan sa pag-usad ng impeachment proceeding sa ilalim ng liderato ni Senate President Francis Chis Escudero ang hinaing ng ilang mga student leader na dumulog sa harapan ng Senate building ngayong araw. Ilang mga mag-aaral mula sa ilang pangunahing paaralan sa Metro Manila ang sinuong ang masamang panahon upang magkilos protesta sa harapan ng tanggapan ng Senado. Naglagay ang mga ito ng pulang laso sa paligid ng entrada ng Senate building. Dala rin ng mga ito ang isang sulat para kay Senador Escudero upang manawagan para sa kanyang pag-inhibit o hindi paglahok sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Tumada ito ng iba't ibang representante ng mga student leader mula sa ilang paaralan. Ayon kay shoutout kay Ate Miki Moto at saka kay Ma'am Mercy Gagarotea. Tama ba? May galab shoutout Erico Robles, kinatawan ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARK, ang antala sa pag-usad ng pagdiliti sa kaso ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala ng publiko. Tama! Kami po ay mga kabataan mula sa iba't ibang eskwelahan, mga student leader na nananawagan doon sa ating Senate President Chis Escudero na mag-inhibit na doon sa kanyang pagiging senator judge at pagiging presiding officer. Ngayon nyo sabihin na yung mga kabataan ay walang hilig sa impeachment ni Sara Duterte. Ngayon nyo sabihin mga kababayan na yung mga kabataan ay walang pakialam dito po sa issue ng impeachment. Ayan maliwanag nga yung mga kabataan mismo na nananawagan na magbitaw bilang presiding judge. Eto pong si Senate President Chis Escudero. Bakit mga kababayan? Kasi nakikita ng mga kabataan na sobrang bagal ng proseso pagdating dyan sa Senado ng usapin ng impeachment ni Sara Duterte. Doon sa kaso ng impeachment ni Sara Duterte. Dahil po sa hinahaba-haba ng panahon na siya'y nangunguna dyan, hindi naman siya nagsastand. Tama! Dapat palitan niya ng ibang Senate President. Dapat ang ipalit dyan si Tito Sen. Dahil pag si Tito Sen, ura-urada mismo susundin yung sinasabi ng konstitusyon na forthwith. Mapayapa naman na natapos ang kilos protesta ng mga student leader at agad rin silang lumisan sa harapan ng Senado. Samantala, sa katatapos lang na panayan kay Senador Francis Escudero, iginiit nito na hindi nito pakikinggan ang sinumang panig o hindi panig sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, kundi ang gagawin nito ay susundin lang nito ang proseso, alinsunod yan sa saligang batas. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Ella. Kasi mga kababayan, tingnan nyo kata natin dito. Kung iisipin nyo po mabuti, napakabilis na mga kababayan. Kung tutuusin, etong impeachment ni Sara Duterte ito, kung nasimulan ito ng napakabilis, dapat sana kahit papaano nakikita na natin ngayon sa mga oras na ito yung mga ipinipresent na mga ebidensya. Kaso nga lang ang problema, hindi nila sinunod yung sinasabi ng saligang batas na dapat kapag may mga impeachment na ganyan at dumating na yung mga article of impeachment dyan po sa Senado na i-transmit na dyan, dapat forthwith nilang tinatrabaho yan. Dapat ginagawa na po agad nila yan. Pinag-uusapan na agad yan. Kaso anong ginawa? Sa pamumuno ni Senate President Chis Escudero, hinayaan lamang niya na masunod yung mga kasamahan po niyang senador.
ang isa pa dito mga kababayan, kung titingnan nyo, kahit mga kabataan ay bukas na rin pong isipan na dapat talaga sa lalo't madaling panahon, umusad na mga kababayan, ito pong issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte kasi habang papatagal ng papatagal, talagang unti-unti na mga kababayan nilang dinidelay tapos ang ending, ibabasura din nila. Kaya nga hindi makatarungan po yan para sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya dapat, umpisahan na nila sa lalo't madaling panahon dahil yung fourth with naging 4 months. Diba mga kababayan, yung fourth week na sinasabi, naging fourth week hanggang sa naging 4 months na. Baka nga paabutin pa nila ng 4 years yan. Diba? Ganun ang ginagawa ngayon ng Senado. So anyway mga kababayan, kung titingnan nyo, since pinapababa itong si Senate President bilang presiding judge ng samahan ng mga kabataan, paano ba, mapapaisip kayo, bakit ayaw ni Senate President Chis Escudero na bumaba bilang presiding judge? Kasi kung ganito ba naman ang pamumuhay ng isang Senate President, talagang kahit na sino mga kababayan na Senate President, talagang uugaliin na wag mawala sa kanya yung kapangyarihang pinapakinabangan niya ngayon. Bakit? Tingnan nyo kung gaano katindi etong mga bodyguard mga kababayan at mga sasakyan na nakabuntot kay Senate President Chis Escudero. So ito, play po natin. Yan o. Kita nyo oh. Grabe no, para kala ko presidente eh. Alam nyo, kala ko nga nung una si PBBM to mga kababayan eh. Pero nagulat ako si Senate President Chis Escudero yung bumaba. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan di ba pumutok yung balita noon, kung matatandaan nyo, na si Senate President Tito Soto noong mga panahon na yon ay hindi po kumukuha ng mga bodyguard. Siya po ang nagmamaneho mga kababayan ng kanyang sasakyan kung saan siya pumupunta. At ang isa pa dito, maliwanag din naman mga kababayan na si Tito Sen, nung siya ay Senate President, pagpapasok siya ng trabaho dyan po sa Senado, siya mismo ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan at wala po siyang ganito kadami na mga bodyguard at mga sasakyan na nakabuntot po sa kanyang sasakyan. Tingnan niyo mga kababayan tingnan niyo kung gaano katindi, 4 na sasakyan. At marami mga bodyguard ang nakabantay pala kay Chis Escudero. Mala Sara Duterte nga. O yan o. Hala ko nga si PBBM eh. Ayan o. Diba? Ganyan katindi mga kababayan ang buhay ni Senate President Chis Escudero. Kaya kahit sino po talaga mga kababayan aasamin na maging Senate President. Kaso nga lang ang pinagkaiba nilang dalawa ni Tito Sen. Si Tito Sen pag pumapasok sa trabaho at may pinupuntahan na ibang lugar, hindi po siya kumukuha ng mga bodyguard at siya po mismo ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, di ba, nung natapos yung term ni Tito Sen bilang Senate President, buong-buo niyang ibinalik sa kaban ng bayan yung pera ng mamamayang Pilipino. Hindi niya binawasan kahit piso. At alam kong napakinggan ninyo at napanood ninyo yung balita about po dyan. Ayan o, sabi nga dito, yabang talaga yan, laging pakyut. Kaya nga po eh. Kaya nga mga kababayan, kung tutusin, hindi naman natin kailangan ng Senate President na laging pakyut. Ang kailangan natin ng Senate President, yung may action agad-agad. Hindi po yung puro pakyut. Bakit? Dahil kung pagbabasihan po natin mga kababayan, ang sinasabi ng mga kababayang Pilipino po natin, tingnan nyo, tanggalin na natin to. Yan. Ang sinasabi ng mga kababayang Pilipino po natin, kung pagbabasihan nyo sa issue ng impeachment, di ba pumutok yung sinabi ni Atty. Castelo na malaki daw ang matitipid ng mga kababayang Pilipino po natin at ng Pilipinas kung sakaling hindi na tumuloy yung impeachment at madismiss na, maibasura na. Milyon-milyon daw yung matitipid. Pero kung titingnan nyo naman mga kababayan, ano ba ang mas matimbang? Yung matitipid na pera or yung malalaman nating katotohanan? Siyempre, doon na tayo sa malalaman nating katotohanan. Kasi yan naman pong Senado mga kababayan, kita nyo nga yung Pidea Leaks eh. Diba gaano kalaking pera yung na-aksaya nila doon sa hearing na yon na wala naman pong nangyari?
Yung hearing dati nung panahon ni Digong, yung hearing about do sa mga nawawalang sabungero, may nangyari ba sa huli nun? Wala, mga kababayan. At yon ay nag-aksaya lamang ng napakaraming pera. So yung impeachment ni Sara Duterte, kahit kumain pa yan, mga kababayan, ng hanggang 10 milyon, mas malaki pa rin po yung hinahabol na pera. Yung 612.5 million pesos, mga kababayan. Kaya mas matimbang sa mga kababayan Pilipino po natin ang malaman yung mga katotohanan. So ngayon, pakinggan nyo ang sinasabi ng mga senior citizen kung dapat pa bang ituloy etong impeachment ni Sara Duterte or hindi na. Eto, i-play po natin. Tay, magandang gabi po. Kinikredit natin to kay Stephen Lee TV, mga kababayan. So pakisupport po natin Stephen Lee TV, mga kababayan. Kanya po yan, hindi po yan atin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. Magandang gabi naman. Tay, tatanungin lang po kita. Sabi po ng opisina ng Vice President, maswerte daw ang mga Pilipino pag hindi natuloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte dahil makakatipid ang pamahalaan. Ang sabi naman ng mga mambabatas, importante rin na malaman kung saan napunta yung pondo na nagkakahalaga na ng 612 million. Ganun na po karami yung hindi mapaliwanag na pondo ng OVP. And nung DepEd, nandun pa si VP Sara Duterte. Parte na po yung mga confidential funds. Para sa inyo po, ano po ba mas mahalaga? Ang makatipid ang ating gobyerno o malaman ang katotohanan tungkol sa issue ni VP Sara Duterte? Siyempre, malaman yung katotohanan kung saan niyan dinala talaga yung pera ng binibintang sa kanya. Diba? At unang-una, wala pang ang trial, dinidismiss na nila. Kailangan ipagpatuloy nila impeachment para malaman kung talaga nagkasala o hindi. Ayan! Yan yung lagi ko sinasabi. Dapat trial muna bago dismiss or bago nila i-acquit etong si Sara Duterte kasi hindi magiging makatarungan yan sa mga kababayan Pilipino natin na i-acquit nyo, i-dismiss ninyo yung impeachment nang hindi pa nagkakaroon ng trial. Saka ba naman nagkatala kahit sa ibang kaso yan, mga kababayan, kung i-dismiss mo agad, ang lalabas dyan, pinoprotektahan mo yung kriminal. So parang ganito rin yan sa mata ng maraming kababayang Pilipino po natin na kapag ka i-dismiss nila yung impeachment ni Sara Duterte, ang lalabas po dyan, mga kababayang, pinoprotektahan nila yung isang tao. Bakit? Dahil ba kriminal? Dahil ba talagang totoo na nagnakaw ng pera ng taong bayan? Yan kasi ang nasa isipan ng mga kababayang Pilipino po natin. Kaya dapat malaman natin yung katotohanan. Wala na tayong pakialam kung magkano yung gagastusin sa impeachment ni Sara Duterte. Ang mahalaga, masilip natin yung mga ebidensya. Yun yung mahalaga sa ngayon. Pagka wala naman sa alam, bakit lalabas sa mga katotohanan, kung ano ang talagang tunay na pangyayari. Tama. Tsaka anong silbi ng pagtitipid? Kung nilulustay naman nila yung pera ng taong bayan, wala din. Kaya much better, wag na nating isipin yung gastos. Ang isipin natin, malaman natin yung katotohanan. Palagay nyo, tatay, ano po yung dahilan kung bakit yung mga ibang kapanalig ni VP Sara pinipigilan itong impeachment? Ibig sabihin may tinatagong lihim na dapat may labas talaga yung katotohanan. Kasi kung di mo walang impeachment trial, magkakaroon lang ng haka-haka yan, magkakaroon ng pangayan kung ano talagang tunay na nangyari. Di ba? Ito ayan. At least maliwanag, mga kababayan. Di ba kung iisipin yung mabuti, mismo yung mga kababayan Pilipino na po natin na nagsasabi na dapat malaman natin yung katotohanan. Ano po, ituloy natin yan dito. May isa pa naka-blurred lang yung mukha pero senior citizen po ito. Yung opinion naman po niya doon sa sinasabi ni Atty. Castelo na dapat daw po malaki matitipid kung madidismiss yung impeachment ni Sara Duterte. Ito, i-play natin. Ay, magandang gabi po. Magandang gabi naman. Nay, sinabi po ng Office of the Vice President, maswerte daw ang mga Pilipino pag hindi na natuloy ang impeachment trial dahil tayo daw ay makakatipid. Pero ang sabi naman ng mga ilan natin mga mambabatas, mas maganda yung katotohanan, malaman po natin kung saan po ba napunta yung mga pondo na ikinakabit kay VP Sara Duterte. Kayo po, saan po ba kayo sa makatipid ang gobyerno o ang mahanap natin ng katotohanan? Yung katotohanan lang, gusto ko talaga matuloy. Yan, di ba? Makita naman kung saan napapapunta yung pera ng bayan. Tulad ko, senior citizen ako, may sakit pa ako. Ay guys, di tayo sumisigaw ha. Ganun lang talaga tayo makipagdebate. Kahit sa personal, mga kababayan, pagkakausap nyo ako, ganyan talaga. Ano po, ganyan talaga. Papipilay-pilay ang asawa ko, papilay-pilay din. O nalabang kami ng legal. O saan napapapunta yung mga aming binibigay sa gobyerno? Tama! Yung mga tax namin.
Siyempre, hindi pwede yung ganun yung hindi na lang siya magsasalita at hindi na O ganito na lang kaya mga kababayan ang gawin ni Vice President Sara Duterte. Ibigay niya ng buo yung pera na hinahanap sa kanya, ibalik niya sa gobyerno. Tapos di wala ng impeachment. matutuloy. Sa akin, hindi pwede. Kasi si mga senior na nga kami, tinan mo itsura namin, nalabang kami ng legal. Yun lang. Sige po, nanay. Maraming salamat. Okay, kita nyo, pati mga senior citizen, mga kababayan, di ba? Pati yung mga senior citizen gusto na matuloy yung trial. Kasi nga mga kababayan, gusto nilang malaman kung saan talaga napunta yung pera ng mamamayang Pilipino. Alam nyo, sablay nga si Atty. Castelo nung sinabi niya na malaki ang matitipid ng mga kababayang Pilipino natin kung sakaling madismiss yung impeachment ni Sara Duterte. Pwedeng siyang balikan ng taong bayan, pwedeng sabihin ng taong bayan na paano tayo magtitipid kung yung mga nasa sa gobyerno na katulad ni Sara Duterte ay nag-aaksaya ng pera at ibinubulsa ang pera at nilulustay at hindi alam kung saan dinala. Di ba mga kababayan? So kahit anong klaseng pagtitipid ang gawin po natin, kung meron naman pong naglulustay ng pera ng taong bayan, di mas magaling pa na mag-trial na at kapag ka napatunay na siya ay nagkasala, tanggalan na siya ng karapatang tumakbo pa sa mga susunod na eleksyon para hindi na po ulit pamarisan yung mga katulad po niya. Kaya nga kung ako ang tatanungin in my personal opinion, dapat po talaga mga kababayan, matuloy ang trial at kapag ka nagkasala si Sara Duterte, dapat po siyang managot. Kasi ganun din naman ang gustong mangyari ng mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, ikinikredit natin kay Stephen Lee TV, ito pong video pong ito na ginawan po natin ng reaction video. So kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito mga kababayan sa topic na yan na tinalakay po natin na marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang nananawagan na dapat daw po matuloy etong impeachment ni Sara Duterte mga kababayan. At ano rin po ang komento ninyo hingil po sa panawagan ng mga kabataan na dapat mag-inhibit eto pong si Senate President Chis Escudero bilang presiding judge mga kababayan dahil nga sa bagal ng proseso na ginagawa po nila.